Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ito na po yung inaantay ng lahat. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang kaganapan dito sa Itbulaga kanina. So 4 po na grupo mga Kadabarkads ang nagbalik sa Itbulaga at nag-showdown sila. Una syempre ang Sex Bomb Dancer na kung saan buong buo sila ngayon mga Kadabarkads, although may kulang pero nakakahappy lang na makitang ang dami po nila dito sa stage ng Itbulaga. At tinapatan sila ng mga inspire sa kanila ng mga dancer din katulad po ng FHHM or for Healthy and Heavy Models Only. Then sinundan naman ito ng grupong Fem Manila na kung saan ay all-gay dance group ito from the Philippines. At ito yung panghuli mga Kadabarkads, ang P-Pop Girls na kung saan ay pinangungunahan ni Alan Kay, sinundan ni Paulo Ballesteros, Ian Red, and Wally Viola. So nag-showdown sila lahat mga Kadabarkads and sobrang riot, sobrang saya ng 4 na grupong ito sa Itbulaga. Super good vibes lang nila sa kabila po ng issue ngayon na pinupukol ni Angeliana kay Tito Soto. At eto pa ang announcement, meron pong magiging concert ang Sex Bomb Dancer na siyang gaganapin po yan sa Araneta Coliseum and kinuha nga po nilang special guest si Boss Joey De Leon at pumayag naman siya. Try niya daw pong makapunta. So by December 4 po yan, syempre 2025. Samantalang panibagong banat naman ang sumambulat mula po ito sa post ng isang Dabarkads na taga Itbulaga. Sabi niya sa kanyang post, Jimmy Santos once said, kapag meron kang kaibigan na nandyan pa rin sa kabila ng lahat, alagaan mo yan. In this world, where loyalty is rare and people change with seasons, finding someone who stays is nothing short of a blessing. True friends don't always have the right words, but they have the kind of presence that heals. So when you find that kind of friend, the one who doesn't walk away when life gets messy, don't take them for granted. And when you have someone who stays despite the changes, you've found something rare in this world of temporary connections. So cherish them, protect them, alagaan mo yan. Real friendship is not about who's there when it's convenient, it's about who's there even when it's hard. So basag si Mr. Anjo Iliana dito kasi po siya ang pinapatungkulan ng naturang post. Samantalang sa kabila nga po ng pinupukol ni Mr. Anjo Iliana kay Tito Soto, mga magagandang plataforma at programa naman ni Tito Soto ang nag-iingay ngayon. Katunayan yan kanina mga Kadabarkads, nag-post si Tito Soto ng panibagong programa niya. Ayon nga dito, pinangunahan ni Senate President Vicente C. Soto III ang turnover ng Senate Mobile Clinic na may X-ray machine, blood testing facilities, at iba pang diagnostic tools na makakatulong sa mga komunidad na nangangailangan nito. Ang Senate Mobile Clinic na ito ay inisyatibo ni dating Minority Floor Leader Senator Aquilino Coco Pimentel at Department of Health or DOH. So napakaganda po nito mga Kadabarkads kasi mobile siya na clinic. So pwede po siyang maglibot tapos syempre malaking tulong ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar na hindi po accessible ang naturang clinic or hospital. Samantalang next topic naman tayo, sunog po si Mr. Angeliana sa banat po ng isang abogado or spokesperson ng Pangulo, si Attorney Claire Castro mga Kadabarkads. Sabi nga dito matapang na naresbakan ni Presidential Communication Office Undersecretary Yusek at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro si Angeliana. Ito'y matapos pong pasaringan ng aktor si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang video kung saan pinagbantaan din niya si Senate President Tito Soto na ilalantad ang umano'y kabit nito. Sa isang bahagi ng kanyang live video sa social media, hinamon niya si Pangulong Bongbong
na magpa-hair follicle test para patunayang walang katotohanan ang mga akusasyong gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. So wala na po talagang kinakatakutan si Mr. Anjo Iliana. Lahat po kinakalaban niya. Sabi mo dito kasi po ang baba na daw ng trust rating. Baka naman Miss President ay anong tawag sa ganun? Follicle. Follicle ba tawag doon? Test, yung drug test, baka pwede na po kayong magpa-follicle drug test kasi kung hindi naman talaga kayo gumagamit, magandang ipakita daw sa taong bayan na negatibo or positibo itong Pangulo. Ngayon, eto po ang pagsupalpal ni Attorney Claire Castro kay Anjo Iliana. Sunog po siya dito. Sinagot ni Attorney Castro itong banat po ni Anjo kay BBM sa isang press briefing kung saan sinabi nitong wala daw pong kredibilidad ang aktor at dating politiko na inilalarawan pa niyang nangangamoy DDS. Sabi po ni Attorney Claire, sino ka ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP. Sara ngayon pa lang nangangamoy DDS ka na, Anjo. Wala kang kredibilidad. So yan po, sunog na sunog siya kay Attorney Claire Castro, mga Kadaber Gods. At dito po nasakta ng sobra-sobra si Mr. Anjo Iliana. Sabi niya sa kanyang naging live, ang sakit daw po ng pananalita ni Attorney Claire Castro. So dapat lang, 'di ba? Kasi po ang tabil-tabil niya, lahat na lang ay binabanatan niya. So banat siya ng banat, mga Kadaber Gods, kay Tito Soto at maging sa presidente binabanatan niya din po. Hindi siya natatakot kung ano po ang pupwedeng mangyari sa kanya. Tingnan niyo tong si Bato de la Rosa. Kumilos na po ang ICC ngayon. Sabi nga dito sa kakapasok lang na balita, naglabas daw po ng warrant to arrest ang International Criminal Court laban kay Sen. Ronald Bato de la Rosa. Pagkumpirma po ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. So ibinahagi umano ito ni OIC Secretary of Justice Eric Bida. Ayon naman kay DOJ spokesperson Polo Martinez. Kasalukuyan pa po ang verification ng nasabing impormasyon, bunso dahil wala pa silang natatanggap na kopya ng nasabing warrant. So kung inyong matatandaan, mga Kadaber Gods, isa rin po si Bato de la Rosa sa mga tumutulig sapo dito po sa Pangulo natin. So hindi ba natatakot itong si Mr. Anjo Iliana, mga Kadaber Gods? Ano kaya yung magiging reaction niya dito, no? Na si Bato de la Rosa may warrant to arrest na, no, itong ICC na inilabas. So papadala na po yan siya dito sa ICC. Sama na po sila ni PRRD, mga Kadaber Gods. Kaya kung ako kay Mr. Anjo Iliana, limitahan naman niya, ilugar niya po yung pagdadakdak niya kasi meron talaga siyang kalalagyan, mga Kadaber Gods, dahil sa ginagawa niya pong pagbatikos sa kung sino-sino po at matataas pa yung binabatikos niya. Hindi lang po mga ordinaryong tao, kundi talagang may pwesto dito po sa gobyerno like Tito Soto, tapos Ferdinand Marcos, 'di ba, Pangulo, at kung sino-sino pa. Kaya mag-ingat-ingat siya dahil baka may kalagyan siya, mga Kadaber Gods, sa kanyang ginagawa. Ito'y payo lang naman since naging Daber Cad siya for 20 years. So anong say nyo dito, mga Kadaber Gods? Please comment down below.